Stop recording button. Tap to activate. Nawa'y pagkapalo, magdanang kaniya. Angayan ang kanino, Panginoon Diyos, dito sa Sion, ang katumanan sa panahan, kanimo dito sa Jerusalem. Pagkatian, pag-amo, kanimo ang tanan taong udang. Mahulay sa dayon ihatag nimo, kaniya o Ginoo. Hanggang kahayag, nawa'y pagkapalo, magdanang kaniya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Amahan, nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, maanaon ta kanunay kaninyo. Manaw sa kanin. The rising sun, into
aron maandan kita og mahimong makahulugan kining atong hiniusang pag-ampo alang sa kalag sa tuig igsoon nga si Francisco. Ato usang basulan ang atong mga kasaypanan na nahimo kali kanato sa Dios. Ug sa atong mga sikataw, muhilom kita sa makadiyot ug magdungan kita sa pag-ingon. Nagakumpisal ako sa Dios, magagahon sa tanan, ang inyong mga igsoon, kaya nakalapas sa pinatong uyamot, sa una-una, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglan buhaton. Kaya akong dakong sana. Gusa na namuyo ako kang Santa Maria kanunay unay, sa tanang mga anghel mga santos, kung kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Lord Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Maglingkod sa makadiyot. Mga igsoon, nagtuo kita nga ang bugkos sa panaghilaay o panaghigugmaay nga nagdugtong ka na ito nga hiniusa sa tibuok na itong kinabuhi. Dili gayud malugti sa kamatayon. Masaligon kita nga mahinungdong kanunay ang Diyos sa maayon na itong binuhatan o magpasaylo sa atong mga sala. Magampo kita o pangayoon na to sa Diyos nga iya untang sagupon si Francisco nga atong igsuon. Si Francisco mipanaw na sa ngalan sa itong langit ng Amahan. Kinsa mo'y nagbuhat kaniya sa ngalan sa itong Ginoong Hesukristo, anak sa Diyos nga buhi. Kinsa nagpasakit kaniya sa ngalan sa Espiritu Santo, kinsa nagmatuto kaniya, hinauto ta nga makabaton sa kalinaw ug himaya nga walay katapusan dito sa gingharian sa langit. Pinaagi ni Kristo ang atong Ginoo. Amen. Brad Henry, first reading.
Ano pa rin first reading? First reading. Ha? I-follow mo. Okay. First reading. Brother Hindu. Roma. Roma sa walang pagbasa. Ang unang pagbasa, kinutlo sa basahon sa sulat ni Roma. San Pablo ngadto sa taga Roma. Kapitulo 6, versikulo 3 ngadto sa 4, 8 ngadto sa 9. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristong Hesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya o miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayakong gahom sa amahan. Kita usab magpuyo diha sa bagong kinabuhi. Kung mamatay kita uban kang Kristo, gituhuan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyan ka nga rin. Ah. Salmo. 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 Mark. Hi, Mark. Mark. Mark ba? Hi, Mark. Oh.
Ni kopya sa ngalmo. Gani mo, o Ginoo, gibayaw ko ang akong dala. Gani mo, o Ginoo, gibayaw ang akong dala. Hinumdumi ng imong kaluoy, o Ginoo, ug ang imong kayo sugad pagani adto sa imong kaluoy hinumdumi ako tungo sa imong kayo, o Ginoo. Upaya ang mga kagulo sa akong kasing-kasing, ugpalingkawas ako sa akong mga kasakit. Tapos ang akong mga kayugot ug ang akong mga pag-antos. Huwag ka na at tanan kong mga sala. Ang pingin ang akong kinabuhi ug luwas sa ako. Ayaw itugot nga kaulawan ako, kay nagadangog man ako kanimo. Magamping unta ka nako ang kabuutan ug katawan, kay nagpaabot man ako kanimo, o Ginoo. Ang kinuhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa kinuhang Korinto 5 versikulo 1 kama versikulo 6 hangtod sa 10. Kay nasayod kita nga inikatunaas na nining atong yutan-ong puloy-anan nga mao ang atong lawas, hatagan kita sa Dios o puloy-anan dito sa langit. Kini mao'y usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa Ginoo, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kaayo o palabihon nato nga mamiya kita niining lawasa ug makig-uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan moatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa
makadawat angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ako ang pagkabanhan sa tanan kinabuhi, ang nagatugutan ako, bisan mamatay mabuhi. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayang ikaw, Si Marta miingon kay Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ako igsuon. Hinuon na sayad ako mabisan karon. Muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ay igsuon. Siya mitubag, nahibalo ko nga mabanhaw siya sa katapusan ng adlaw. Ug si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba nini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga moanhi sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. dayon ikaw, Kristo. Salamat sa Diyos. Kahit suon, doon nalay puno na po. Nindot naman kayo itong pagkasulti ni Father ba? Murag, nabungog na tatos kanindot ba? Kalami ba? Busog kita tatos kang Father. Pero dalagoy italikyat kamay. Itong gingon niya nga, karon nining nahitabo ni Branchito, dili ni siya panahon sa pagsubo. This is not the time for grief, but this is the time to rejoice. Why? Nawar ko na sa Branchito, PWD. Sabi PWD? Persons with Disability. Now, I have been with Chito since mga 1980. Filmi sa Evangelization Ministry sa una, teaching ministry sa San Rosario. Kung nakikita ko sa iyang sitwasyon, batanon pa to, binos pa kayo ang pain o ang discomfort niya ba? But this is not of his own making, ha? Dili ni iyang binuhatan na nayunan na siya. It is allowed gitugod sa Ginoo. Ug ang iyang kasakit, ang iyang discomfort, ang iyang mga mayotag kapait ba? Taas kayo. Yeah, how many years because 1982 hangtod karon? That's about 34 years or 44 years. Niya, grabe sa iyang kasakit. Niya karon ni pahuway na siya anak ba? Dili ka tang lipay ani. Natagtangan siya sa grabing kapait, kasakit niya karon, labi na karon bangko within this year, last year, kita na ko nga grabe na kalisod si Chito. Kuyog mi nga to sa kuan, to sa Negros 2019. Busok-busok pa to siya. Pero gusto gid siya mo wali, gusto gid siya mo serbisyo niya, nagsakay na mo sa barko. Isakay gid siya og burag kanang elevator. Dili lalim. Dili sayon. Niya og tan-aw ko sa kagalingon ug sa mga tao na hingpit makaingon gyud ko nga stop sultiha gid nato. We're very, I don't know if the right
the word lucky is right, pero makaingon gyud ko nga pagkabintaha nato ba. Yan ay mga tao nga mingon na lang nga suskuaan na lang ko Ginoo tungod sa kapait ba. O si Chito gitagaan gyud siya sa gasa. I would say gasa ni siya bigas Ginoo. Tantangan sa kapait ba, tangan sa kakapoy, tantangan sa mga sakit. Niya as if mo uno niya yung kagaligon ug ang mga tao nagtanaw niya dito may naghatag ng seminar dito sa Nicolas Paris. Niya tanaw ko Chito, nag-talk siya niya duha ka sungkod. Ugingon pagod siya, ako, I'm healthy. I do not have any kuat ka lang. Wa ko yung mga maintenance. Tanaw ko Chito. To kanila mga tao, no? But deep within, I know, deep within him, yun ko nga, isalig sa Ginoo, o para niya, okay ra kayo ang iyahang pagkabutang. Wata ng kaisuga, ay, kitang mga hingpit, nagmata na ito, wag yung kabilinggan, no? Dili tayo na. But now, si Chito, katong tanang pain ba? Wa na, niya, work extreme gikan sa pain ngadto sa perpetual joy and union with the Lord. Ngam kagingon ta na anang mga tao bitaw nga grabe na kayusas Ginoo. Makaingon ta nga nayusa na gyud kayo kay kini mga tao nga di na mahadlok mamatay bitaw. There is one sign gyud ba kanang di na ta mamatay. Nga kanang din ta mahadlok mamatay nga makaingon ta nga nayusa gyud si Ginoo. Look at that, no? Hayahay ni si Chito karon. Grabe na gid siya kayahay. Dali lang kay si Chito, si Grace tan. Magtanaw ko nila duha ka kuyog ikusos pabida. Bugata sa gikansa ni Grace ba. Sigahan mo sa Grace, no sa si Chito siya nga slide niya ihang gisoyan pag aswat niya di niya makaya nawag sa glain ngaro mo patok makuha niya mapatok mapatindog kanya imagine unsa ka kuan ba unsa ka lisod nabuhi nakaron sus mingon gyud ko ay praise the Lord namatay na gyud si Chito maglain paminaw no praise the Lord namatay na si Chito kaning kamatayon ba mura ba sakit na nato tinuod din na siya kitang mga tao ay sabot muglain ang kamatayon ba abi nato og murag kana bang naimpas nya murag kastigo but no kadato I used to kanang kita og lungon kadato sa wapo ko sa charismatic renewal bida kanang lungon layo ni di ko tan-aw kay ba kay I don't want to see the face of death ba kanang now sa kamatayon. So, PWD buha na ang iyang mga pagkantos. Si Grace sus buha na sa iyang pagkantos. Mingaon siya, nakingaw naman na, kita naman na inighuman nga to, no? Tanong siya nga to, bot na siya sa. So there is no reason nga kagulan tani lipay kita ni niya tabo pagit sa Disyembre ba human sa Pasko okay pero sultihan tamo kung siya angay kagulan na to ba naay angay kagulan na to kung saman ang daghan kay PWD na nagkanat sa kalibutan ba. Sa may akong ipasabot, PWD, power, wealth, devours. PWD, mga tao na nagbukod o mayo sa power, position, sa wealth, sa kadunahan,
o sila may mulamoy yan. They have become PWDs, power and wealth demons ba? Na as nagkanat sa tuwa ba? Karon, libawang kita ba? Sa may naa ato makuan sa kada sa mga balita karon. Sus. Nagsinikhanay na itong mga opisyal sa gobyerno. What about tungod sa power, tungod sa bahandi niya ilang ipanglamoy. Ano naman kayo ng lamoy, di ba? Di mo manukan ang tanan ba? Grabe gid kaayo na siya. It is these are the things that we should be grieving about ba. Dahil kailan na, nasa gobyerno, buong kalimutan, daghay ang korupsyon. PWDs, mga power and wealth devils, demons. Nakaparat lang. Kaya nasudlan sa ang atong mga communities, even ang renewal, nasudlan sa mga PWD ba? As tao nga bukod og mayong posisyon, bukod ba yung kwarta, white titik, no? Wala nga na ay atong mga Adventist po na nagka-bahit sa. These are the things na ato yung kaguulan ba? Maugin niya ang angay na itong kaguulan. Communities, religious organizations, sus, makaguol ka yun. Now, watang apil ani ba? Sa atong kagulinan, should be on the watch and should always reflect unsa kata. O makata nagpupod og mga posisyon, gahong, o kwarta. Kay niabot man ang mga higayon nga even people who say they are serving the Lord pero na may laing gigukod, may naman lang muhatag kog seminar ninyo niya skalipo lang ang kuan oras. Let's pray over that. Ito iampo na maayo kay PWD na siya. Ang atong PWD direct ng hayahaya na. And I know, patugingon ni Father Dave kaniya, Chito is in heaven. Klaro kayo. Ang iyahang kasakit na himong panglimpyo o karon sure gina kayo Chito is with the Lord. Kita sa kampo ta na unta dili sa tapi WD. Kanta no? Hindog ang tanan. Father, we love you, we praise you, we adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Jesus, we love
all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you, we praise you, we adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Mga pag-ampo ang atong tuba, Ginoo hupaya ang among mga kagaon. Ginoo paya ang mga kagulo. Atong pasalamatan ang Dios sa ika-74 katuig nga iyang gigasa ni Bradchito. Sa tanan niyang mga kalipay o kasakit, sa tanan niyang mga kalampusan o mga kapakyasan ining kinabuhia, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo paya ang among mga kagulo. Tungod sa mga bituon sa bulan sa adlaw sa tanang bulok sa kinaiyahan na nakahatag og kalipay ni Bradchito, samtang dinhi pa siya uban kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo paya ang among mga kagulo. Tungod sa daghang mga grasya o mga panalangin nga gihatag sa Dios kaniya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo paya ang among mga kagulo. Alang sa tanang mga sakop sa panimalay ni Bradchito, nga ang Espiritu Santo hupay unta sa ilahang nga gaguol, gumikan sa kamatayon sa ilang minahal sa kinabuhi. O diha taliwala sa ilang mga kasakit o mga pag-antos, makadawat na silang kalinaw uban sa itong Ginoong sa Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo paya ang among mga kagulo. Hining tungura, ang lingkod ta, o atong paminawon ang mga kasinatian na to, uban ni Bradchito, sa diha pa, no? Diha pa sa atong ministry, no? Katong nga yung mga experience. Ako na yung mag-una-una, no? 1983, i-assign me ang Ormoc. Yeah. I don't know, uyab pa ba to sila Sister Grace, no? Dito sa barko, tungod lagi sa iyang pagpangga ni Bradchito, gidadaan niya panihapon dito. Niya paghuman, ni uli si Sister Grace, kami diya sa barko, kami si Brad Risting, nagsige may tanaw sa gidala ni Sister Grace ba. Ingon din si Bradchito nga, human naman ko manihapon, kamulay kaon na ng kuan, pagkaon. Kasi si Bradchito, itong tayo diha mo ito magpuyo sa Kapansoser, no? Taas. Yeah, nakaingon ko nga, pag-adto ni Sister Grace sa barko, sacrificial love ito. So niya, ang maong sacrificial love, gihatag po ni Bradchito na mo. Sacrificial gyapon, no? Kami mo na ni hapon sa dala ni Sister Grace. Muna yung experience. Yeah, sa dito namin sa Ormoc, yan naman nung gisulti sa una, ni Bradchito nga, i-assign ni Enchanted House. Ya, wag mo sulti ang tagbalay nga Enchanted House dito ba. Pagtuog na mo ni kagabi, nagkaguliyang nagsugod. Ano man, ang shower ni Agas way tao. Ang gitara ni Brad Ristin, gi-kablit, bisag tuan na sa lamisa, gibutang, nang higda naman mi. Yan, ikalit ang burn out. Pag-abli ng bintana, siga ang silingan. Kami rin burn out. Sa kay tuyo ini, no? Nya kani kay bag-o pa ta sa renewal na nagana sa ko. Si Brad Risting akong giingnan kay layo man ang katrin ni Bradchito.
Brad, mahigda ta Brad, magkuog ta. Saan nga naman? Kaya ang dila kuno anang mo suyop sa pusod ba? Tuwa sa atok. Subsubon ba? Nagkuog taon ni, hala. Niya, tungo lagi kay alimuot, gablihan ang mga bintana. Nanuhod man ang kwaknit, pero tinaghan. Wagin mi, kinatulgan. Sige lang, gahapak sa tuwalya. Aron masuhod, gahapos ang kwaknit dito ba? Kaya naman ay tulok-tunok sila. Masangit di sa tuwalya. Amo din ipamuspos, guman. Anton, nga na nagdala sa pamahaw. Brad, kumusta inyong katuwag pagkagabi? Wa di ko tingog sa nagdala pamahaw. Naglagot ko nagtanaw. So, ningon lang, mayman. Pero, kay bawal ito, ang tigatulog pagkaon, wala gili ay dili hasulon, kinsang higda atong lugar. Nagaingon ko sa gilig-on kay Miss Ginoo, kay successful nga po ng seminar, bisag nagsigig hadla ang kaaway. Bretsito, kalmar ka ito. Pero kami duha brothers din, wala may kasabot ito, kinabuhi okay. Diha naman sila nisulti pagkabuntag na kadto di ay dugay nang giabandon balaya ba. Ila lang gilimpyuhan. Ila lang gilimpyuhan. Bantog ra ang pare nga tag-iya ato. Nagsambingay daan sa kanabitang Apostles' Creed na ay makita, na sa dili makita. Oh. Nasa dito ako nga pangadsi na ay makita, nga di sa makita ko. Mao man katoy gipasabot gabi. Wa man makikita atong nagkaska sa gitar. Wa sa mi nakakita atong nagpaaga sa siyawer. So mo na ako experience. Doon na pa yung igsoon na to, musir, about it. Daghan makayang kauban brachito ko. No? Si Sister Gia, kay ba na, nagkauban miskan laon, no? Brachito. Kisa pa man, na? Brother Elbert. Medyo ko kalimot ni Brachito. Kaya porado kay siya, pasudlunok ko sa evangelization. Muna nagusog siya matukang Leo ka manukat-kat, ibang panyabi. Moto na, ako pasalamat dito kay usasin dyan sa instrumento na sulit ka sa evangelization. Ang akong experience ni Brachito, kanabito mag-seminar mi sa moral values sa Negros, manuhoy dyan kong Chito, na naman, kanang musakap to bakang danan, kami talim sa taas, siya napasa, nagkamang pasaganan, may suon. Moto na, nagamong pa sa ang akong Milimban si Chito, masakay may series bus, ako yung sa button, ang konduktor, ang driver, Brad, kanibang front seat ba sa series, kabrad Chito ni. Oh, lipay kay si Brachito, nag-inserbaan siya sa kanan sa series. Kada ka mang pasero na po sa Negros. Ang spino na Conchito, nagkuyag mi nga sa Negros Beligodo. Pasko kay Chito, marag, nakita ko na ba na ang iyang pag-alagad, gugma dyan mag-isuon. Wasa magtanaw sa kahintang, magtanaw sa mga kahuyang, he forget about herself, mag-isuon. Di ako inspire ni Chito na last time nag-meeting na sa evangelization, mahangad man siya, sino hangad Chito, sino hangad? Marag si Chito ba, marag anda na muatong langit. Muna, namutima karon sa akong seminar, Ticket to Heaven. Akong textan si Grace na gianda na ang ticket ni Chito. Gianda ang passport ng tanang, gianda na. He's ready to go to heaven. Heaven is a place na to those who are serving the Lord. Muna ingon na natandog ko sa ka-sharing sa Baligunitay community, si Brad Moses Cañete. Ingon siya, ang langit magsugod sa Santo Rosario Parish. Nga naman,
kay si Chito, ang iyang favorite na topics sa LSS sa growth kay ba mo kanang yung lordship. Grabe sa musulting lordship. Mga tao, mga tandog, mga tao na muhalad yun may iso because ang testimony ni Chito sa lordship nakahatag og kadasig kinabuhi o paglaom sa nanambong seminar. Brad Chit, thank you kaayo sa imong mga pag-alagad. We will miss you. We will pray for you, Brad Chito. Thank you. Good night. Dito sa langit na natay ambasador nato, Brachito. Pagkahibaon ako, niyo ko, Brachit, padambuhan niya ako. Kaya nga ito pang topic, ticket to heaven. Padambuhan ko ini, Brachit. Kaya ang magmakanunayon, dasig, kana, usustinir yun, sama niya ba? No? Napamilain? Atong mga igsoon? Oo, ano konsihal sa pusok. No? Akong di po na ako makalimtan kay matagpangaon na mo ako gimusukan niya nga katong tapusan mong meeting bisag daghan na kitulog kaon nga piyog bihon nana bakit kusog migil siya makaon o niya dili jud kay ni makakoy-koy gil niya kay pirmi niya kuyog si Grace ang katapusan ako nakoy katong dito sa Sikihor to ba nya nakita po nako sa imagination more mo siya gitog membro nga wadyo kadungog nga masuko wagid masuko ba kay normal man kasuko ni usahay nga dunay mga argumento nga angay gitawag na to sulbaron musulti na siya inigsulti ni Grace ahunong siya wagid libog ba inigsulti ni Grace bisag unsa niya ka liko nang iyang gitawtog mga baruganan nigsulti ni Grace wagi sinimo huno gid siya ba ana ka gitawag na to kabuutan batawag to kabuutan ba dili na siya nga maayo nga musangyaw sa punos Ginoo kundi makita gid niyo kat ang gisulti po sa among maigsoon labi na kanang iyang sitwasyon nga kung kamo makakita gid ma di gid lalim di ba. Pero kami gali usahay matunok na mi gamay usahay kanang sa musakay mga tubing bukod sa nikon murag pagbinhod ba usahay makaingon ko sa gulingon di lang ka kumuadto no kay murag dunam ko gibate sa gisulti ni Brother Efren nga pila ka tuig o 40 ka tuig si Kapin si Brachito siyang sitwasyon labi na gyud mga igsoon makita ni bubo kanang dili man gyud among pagsangyaw sa akong Ginoo dili man gyud nga patag kana gimusahay nga mulak musubay mo ba mukatkat mo tus ibabaw pero wa juga kadungog ang likrahmo ni siya di ba usahay bakit anak ko mabiyaan ni siyang Grace pero wa juga kadungog nga nilikrahmo ni siyang Grace nga Grace imong kong bibiyaan wa gid ba nakita nato ang iyang pagkamasulod-anon nakita nato ang iyang yung pagkabuutan niya siyang kamatay gikinang tanan may igsoon mga matay magida wagi exempted na to di ba diya sa Salmo 14 versikulo 10 nga ang kinabuhi sa tao gilatid na sa Ginoo ang gidaghanon ug ang adlaw ug oras siyang kinabuhi niya si Chito makita na to ba nagisa kung saan pa ning pagatiman ni Grace iya na ginang panahon niya tay katungod nga pupugong kay ang Ginoo may tinubdan sa tanan niya usa ka panahon si Grace nga gipatiman ka o nalambigit Chito nimo sa mga adlaw o gidugayon sa mga katuigan yang gihatag niya kanimo niya gibawi na sa Ginoo ang yang gihatag niya kanimo niya wa dugay katungod nga mapugong ang kasakit dali ra na mawagtang abdan nig mga duha ka tuig mawagtang na pero ang dugay mawagtang kining kamingaw kabantay ba mo kining kamingaw iniksakit mo abdan ni siya mga doktor mawagtang mawala lang ba makaharap ang Chito pero di na kay kasakitan pero kining kamingaw ba munay mo tulisok na to pero mintin
labi na gyud nga dili mo seminar sa Grace ko as Churchito, Abranchito. Mao na nga matag seminar na mo, di gyud mi kakuyog ng Grace nga naman, na say kuyog pirmi. Di gyud mi kuyog mo na sa maigsoon nga di sa Grace nga nimo una to naningkamot kita sa pagsulti sa kung sinog, naningkamot ko sa itong paluwasan. Ang angay itong kagulan, Hunes Chito, namatay ni siya bagkamatayon nga kanang ito nagpapatlong sa kalibutan. Nakita na to nga barumbado, nakita tong kahubog, sugarol, o gitawag na to bintahoso, o juga kakita niya. Muna itong ipasarama kasi Ginoo sa isulti ni Bandudong ganiha nga gitawag na to nakadawat na gyud siya sa saad sa Ginoo ang kinabuhi nga way katapusan. Niya wala na ko'y hataganan og sukaran pagkaon, di mga gani pirmi nako kang hatagan. Kunya ito ang Christmas party, isayo pag gini siya Mayo. O sayo, napa ba katoy concert kanang kita tog na tog video. Puting sayo pag gini niya paghuman sa Christmas party na mo ginatol mo tog Sabado to. Sabado pagkahuibis nagmeeting puti kung kauna, di ka makaingon niya nga doon na ba kanay gibati? No, kay kusog mo mukaon. Kailangan man mo ang tao nga doon ay gibati, kay hinay man mukaon. Di ba? Mabita ang doktor nga, makita sa doktor ba nga, unsa man yung pasyente nga mukaon sa dili. Hinay mukaon o doon na ba siya appetizer o wa? Nya moingon din ang tagtungod nga, kusog ang mukaon doktor, moingon din doktor, kana siya. Dako kay nagkalambuan nga dito maayo gid siya muro kasi gibati pero kung nga usa ka tawo nga di lagi mo kaon mingon ang doktor delikado ni siya pero wa kita magtuo magdahom sa Chito kuwaon sa Ginoo nga kita wa gid mabalaka kinsa gud hibon ko bang bagko pang meeting itaw niktik naman sila nga si Chito namatay na nahibong gid nga tinuod ba kini ingon ni Lita no wa pa kani manghambog. Pero bisan na pa na maigsoon nga diin sakto na singo ni Brother Friend nga natay ambasador dito. Unya gitawag nato siya gi una o nahimong saktong kanang kitong ebidensya na to ba nga sa mong tema karon maigsoon kining ticket to heaven. Ticket to heaven. Nga din ang gitulo sa mga magtutudlo na dunay langit na gitagana sa Ginoo sa kanato o kining ticket mao sa Kristo ang pagtuman nato siyang mga kasubuan. Brachito, padayon dito sa imong panaw, magpalimit pag-ampo di animo sa paghinumdom namo sa imong mga kaayo nga imong ginamit di kanamo sa imong pagkamatinud-anon ug ang imong sakripisyo nga imong gipakita sa kanamo nga wa jud ka muhuron, wa jud ka mubalibad, wa jud kita nga nibalibad, wa jud ni kakita nga nibalibad ka nga niyong ka nga di ko kay uwan, di ko kay layo. Ikaw nagpadayon jud ka sa pagtuman sa imong commitment o imong sa natos Ginoo. Mga isuon Sir Grace, yes, ako lang ma-describe ni Brad Chito, he's a man with few words. Mag-meeting ka rin utingog na kay nas Brad Chito, maminaw din. The anointing is there. Mudin mag-istorya may Brad Atoy. As in si Branchito, makaingon kaniya nga ang iyang kasing-kasing makita gini mo ang presensya sa Ginoo. April 19, 2024 ako ginangitiman ang mga date na siya ko pag-abot na mo sa pier, we're going to seek Him. Nakita ko si Branchito, hala, nalipay ko nga mura ko, nakaingon ko pa nga kanino sa Ginoo no wa jud palibaray unya Sir Grace dala nila ang bagahe tabangan mo alsa ma-imagine ako si Branchito nga ang iyang eagerness no grabe makaingon ka ba nga challenge kay niya itaw nga ingon ani unya di itaw nga tarong kumpleto kuan sakto squad
Chito, pagsud na mo sa evangelization, nagpraktiko mi sa akong husband. Kuan kay na siya mo kanang muhatag sa iyang mga comments, no, in a positive way. Ingon ani Mil, ingon ani kanang makita ni mo niya bitaw nga kanang ang iyang kasing-kasing puno yun sa gumam nga igsuon, no. So mao to April 19, 2024 nalarga mi si Ihor niya puyog si Berchito, nagkalo siya. Kunya pagsakay na mo sa ocean jet kanang wa jud ko lain ipangita si Branchito ko nga ala si Branchito nga to ana maayo kanang magpaaway ta para si Branchito mo'y makaunag saka dito sa ocean jet. Unya nakaingon ko nga ang happy moments ni Branchito before siya nawa sa kalibutan puro jud kalipay. December 1 nag-Christmas party dito sa adoration, apil po siya baro, presentation, no? Nagipangayuan mag-presentation ang mga kanang ministry. So, pagbaro na namang mga AM, kuyog si Berchito, nagpag-games pag yun na siya. Pero pili ko. Ako siya yung Brad, padak ako Brad. Pili kay ako katubag sa iyong question. Kung sa ibining anang upat ka kandila sa Advent. Nagbali-bali ang ako Mangayo ko mga coaching, di ko sila manundok, pili yun ko. Naamang ko ito yung premyo, no? Kabrachito tong kanang quiz niya. Unya, December 19, December 12, Christmas party no po sa AM, apas ka yung lingawan ni Brachito. Lingaw ito kaya siya mga igsuon, no? Nakarid ba ito siya, Sir Grace, no? Read iyang long sleeve ni Brachito atong time ha. Unya ikaw, guwapa sa ka ikaw. Ni anak kay ko, Sir Grace, guwapa jud ka ikaw. Niya si Brachito, smart kayo ang naong ni Brachito nga, oy, niduta yun no, nakaigo nga, Christmas na lang ta pirmi. Para guwapa, tagwapo pirmi, no? Kung ano siya, December 12, pagka December 19, nag-urgent meeting si Bradols. Naagya po si Brachito. Significant kaniya ang 19 nga date sa kalendar, no? Unya, nagdungan migsaka, pero dili lang po mulingi niya kay kanang paginahinay rabaya siya, pero nag-anto mo sa Rosario, kanang taas kay nga hagdan, munay sako ni Brachito. Then, munganto sa Sagrasada kay mag-atang sila taxi. Yung anak si Brachito ka, dedicated sa iyang pagpangalangkat, no? Grabe, uy, grabe. Mauto nga pag-text ni sa akong igsuon o December 27. Huwag yung kumukoments na pag-ingon niya nga wala na sa Branchito. Si Brad-Atoy po na siya. She reacted to your reel. Huwag yun mini-comment sa gamay kay nakaingon ko ba, unsa may i-comments anyway na nagpuyog pa man ta ato, so makaingon tanong nga ang kinabuhi is precious, life is short. Yeah, we live life to the fullest lang yun, no? Yeah, nangalagad tas Ginoo, serbisyong totoo. Kanang makuha na to kang Branchito ang challenge ba, no? Nga sa iyang pagkasiya, gipuy-an ni Branchito ang pulong sa Ginoo, dili komunika, no? Muna yun, nagsigit kag kaog baboy na pariya kas baboy. Nagsigit kag kaog kanding, na pariya kas kanding. Si Branchito sige kaog lawas Ginoo. Muna ang iyang kasing-kasing, mapaobsanon jud kaayo, no? Manghihatagon. Naka-remember ko ni Sir Grace, I don't know kung maka-remember siya, nga si Branchito, gianggaan sa ilang dapit o giingnan siya sa mga bata, Ginoo ka? Kaya tungod sa iyang kamaayo o tungod sa iyang bayhon, nga feeling ni mo, murag ni ka maawang suko, no? Murag wa ko kaduhog ni Branchito nga nasuko, tahimik lang din siya, no? Brad, salamat sa imong kinaiyangan, makakaturon kami bisan gamay, wala mi makitupong ni mo Brad, pero
bisan sa ginagmay nga paagi makakuha mi kay aron mamahimusan mi ihemplo ngadto sa uban sa pagpangalaga. Dili na to gamito ng ato ang tinawanon, garbo, or atong barugan nga we are so knowledgeable, no? Ang Ginoo ra gyud atong palihugon mga igsoon. Si Branchito is previous DPWH employee, pero wala ba yan na makita sa iyang pagkatao. Nakigtulong siya sa iyang mga kaubanan. Wala siya nangambong nga daghan sa kasinatian. Nakaagi siya inani nga trabaho, wala. Ang iyang ipakita kung unsa ka maayo ang Ginoo. May gabi itong tanan. Okay, sa emotional kay kayo atong paminaw, no? Sister Mila, no? Niagi nag-hate si Branchito sa evangelization ministry. Atong mga time, grabe ang iyang pagpailog na mo ba? Kay kami may badlungon kayo sa ministry. Grabe kayo sa pailog. Wag ko kadungog ang musinghap. Wag ko kadungog nga manudya na siya. Iyang aramin tutukan. No? Iyang aramin tutukan. Sa 44 katuig nga pag-antos ni Branchito, siguro ko gidalasan niya ang atong mga panginahanglan ng pastara na makasurvive tayo. Amen? Kisa pa yung sulting. Ato lang manos-manos ang estelita. Kay babae mo ito kanina. Akin ako. Lingkod lang ang estelita. Lingkod. Maying gabi pahay siguro ko, no? Usa sa akong nakita ng Branchito, wa mo istorya sa Branchito sa mga ex-palalag kang Grace. Pero ako, natiming yung kay balo ko, gani, ang ex-palalag, proud ba kayo nga nag-uyab silang Chito? Ako man ang uyab si Chito Brothers. Kumano ba? No? Wala na ako ingna siya, may tungkol ka Chito, kay basi mo rin niya. No, niya mo ilak-ilak niya. No, may buo niya si Grace. Basi niya, abot, pagbugno makagunsa. Pero nakita na ko si Chito is really loyal to his wife. No? Kay wag yun dahil kay bawa si Grace bahin sa iyang past. Pero ako, no, nagkabalo. Maon gid pagkamit na mo, ingon na siya patens kabalo baka nga kana si Branchito. Uyab man na nako sa una. Umao ba? Asa na nauna ninyo si Grace ikaw? Siya ako wahera na si Grace. Kay kini siyang bayanan murag kauban niya sa trabaho ni PWH. Niya, murag nagkabuhag sila kay babae nilarga og Amerika. Nilarga Amerika, so pag retire na niya dito, ni uli siya, nakamit may, nakaila-ila may, namoto, kaistorya may, niya mo na tumingon na dayon siya, ang iyang, na ex-palalab niya sa Chito. No? Kunya, karon, awa na ko yung mahimo, na naman si Grace. Kunya, wa na ba maminyo ang babae? Dalaga niya mong hantod karon. Oo, dalaga niya mong hantod karon. Pero ang problema, kung nagpaabot siya na si Chito Mabiuto na baliman. Kaya basig mo yung ipaabot, mamahintag. Ang po sa ito sa bayanan, mamahintag, Mabiuto na si Chito, aron maako na siyang balik. Pero di man, si Grace man yun nga byuda. Kung ako mo kay mo, kay basit nga mo arito. Pero ako kipakita si Grace sa Facebook sa nawang sa babae. Siyang Grace, mauni siyang bayana. Kung makita lang ninyo yung nawang, alayo ra kay beauty ni Grace. Layo ra jud kaayo. No? So, in short, nakikita na ako na si Chito is
loyal to his wife, and he is not talking about his past love lives, kang Grace. No? Kang Grace, o niya kisulti, kaya okay mo si Grace. So, ang iyang past love life. Chito is may ninong. Siya may sa akong kasal. No? So si Chito akong gikuha sa kaninong niya kumpare ni silang Dudong Villarta kay ninong masana. No. Ninong sana ako sa kasal kanang tawanan. No. No. So silang duha in short is makumpare na sila tungod kay pareho sila nagluhod sa akong kasal. Unya, I will be missing Chito sa among mga kanta o sa among mga prayers. Kaya nga naman, mag-una man na si Chito sulti. Kapag ginamdo mo, mag-pray ta, di ba? Mag-una na siya. No, magkanta, mag-una na siya. No? I will be missing those moments. No? But I'm so glad Chito is no longer with us in the sense nga nag-mention ko ni ganyan take it to heaven. Nakita na ko nga si Chito wala mo agi pre-departure area. May diretso sa boarding. And we're so glad, we're so blessed that ang atong mga incoming mga seminars for sure spirit-filled gini. Kaya nga no, tuan na si Chito's langit nag-intercede for us. He is now interceding for us. And for sure, He is interceding for us. No, iya ba ni kining PBS, di ba? Sige bagi ya karon awan di na siya mo ng seminar kung siya na nagampo nato. Di ba? Siya na nagampo para nato. Ug mao na akong gitanaw kang Chito nga so wala ko'y mga doubts na, wala ko'y mga apprehensions, wala ko'y mga gamay na lang bisan skepticism or what regarding the success of our TVS. Because Chito is now praying for us. Pinaging na ako si Grace. Grace, masina kay kong Chito Grace. Mga man brothers, dito kayo kamatayo, mga mag-aguni. Nandiyan, hindi ka ni Simba, yung magsimba. Manaon, imagine ka niya na. Di asa man kuno mangita, asa mo mangitag tao nga una namatay ni Simba usa. Di ba? Ang Chito dinit. Lamay kayo nga, ang dami rating siya. Manang karon, wingon sa, ako prayer karon may ko, Lord. Pasibahas ako ha, una kong matay. Because he did it. He did it, and I tell you, I'm so happy for him. Actually, akong feeling is ambivalent. In a sense nga, buol, because we're losing him, we can no longer see him around. But at the same time, I'm so grateful that he is now up there. Waging pre-departure area, diretso bowling. Kita kahaani, di ba ka tamadugay sa pre-departure area? No? And I'm so glad about it. And Sister Grace, I talked with your siblings. No? I told them to take care of you. Especially mawala na si Chito. You need a companion. Oh, and thanks be to God, your siblings, in my presence, they told me, then you will take her over. You know? Yeah, from the abundance of their heart, the mouth speaks, man. And they say it, so that is what they are. What is inside in their hearts. And I take the time nga ari ko diri, kunya, especially itong sa Bando, I found in her nga, mura siya, ginusara siya. So aron malingaw siya, what I did,
I called the charismatics ng mga karaan to talk to her. And one of that is nalipay ko si Sister Fee Barino. Pag-istorya na ko Sister Fee, ko na Sister Fee. Chambatins, unya na ta pag-istorya kay paduho pa ko, mutabok pa ko sa kasada. Kay Tuas, Manila. At the time, si Fee is Tuas, Manila. And I told her, and telling her, and galing, nagka-istorya pa mo kadiyot ni Fee, di ba? Yeah, I told her about her situation. And you know, pati pag-abot ni Fee from Manila. No, pati pag-abot ni Fee, nadidiritso din siya diri. No? Attended the ari sa diri sa way. So, ingon ani kalab si Chito sa mga tao. Ingon ani. Yan ako'y mga old charismatics na wala na ikita karon, I tried to call them up and everybody talk to her, especially about cross nila daan. No? And I was so happy gani nga the Sacred Heart group is here because kining couple is kuan sila, they're very instrumental sa pag-atiman sa charismatic group sa Sacred Heart Parish. I used to join them also before, buhay pas Pater Tito, no? And then, so, gini sila, so, nagkita-kita mi, nag-reminiscence mi, no? Nag-reminiscence mi, kailan pa sila na ako nakailan nila. Sila ni doon, at thanks be to God about it. And by the way, si Sister Fee Barino is nasa utang kabubuton ani nila sa Magtiayon. Why? Because when Sister Fee Barino was still new in the renewal, ang nag-atiman sa grupo ni Sister Fee, when she was still with the Amoday, ang gatiman sa Amoday, sila na couple. So Sister Fee Barino is close to that couple. Okay, maogini sila ang nag-atiman sa grupo nila sa Amoday Pacific. Before nibuwag ang tungod sa kalayo mangod sa yate, so nibuwag sila, they create their own community, the love of God. Diba? So, ana sa kalab ni Fe. So, ana sa kalab sa kalab sa mga charismatic. No? Ako ba no makaari, pero nakikistorya agad sila. Usa na niini, usa sa mga karaan kayo na charismatic si Peter Yu. No? Biyudo sa tos Peter Yu, pero ako ganing yung, Sister Grace, si Peter Yu is byuda, na ikaw byudo. Si Peter Yu is byudo, ikaw byuda. Pero para siguro, mawain ang lulan na Sister Grace, kung sa kag mangita kag afam, kung sa kisabot mo sa afam, wala, kung sa kulo ng afam, ingat, pagutanan na lang imong mga igsuon, kay basi ka mong magdungan mong pagitang afam. Kanang imong tupad, no? Yeah. Siguro mo-appeal mo mga, but on the other hand, my point there is to cope up their loneliness. To cope up their loneliness, di kaya lalim, di ba? And they're very close, di ba? Hindi sila halos magbuwag. No, I know them. Hindi sila halos magbuwag. Kuyo gini sila pirmi, no? And I do not know how Grace handles it afterwards. But with Ma'am Ruby and Brother Cornelius around, two of them will help her to be able to move on. Thank you. God bless. Salamat kayo. Si Brad Chito niagi naghihid na mo, pero wag na siya kontra. Why ni away niya, wa sa siya mga away. Di pareha na mo nga nahihid me, nakasuspenso mig member. Pero dili inana ka stricto Brad Chito. Stelita? Musulti pa ka? Ha? Sunod ni mo si Brad J. Huwag mabuntagan ang katain eh, no? May gabi na itong tanan, no? Naon. Ang sa kasuod bitaw, ang sa kasuod na gawin naman ni Brad Chito, ni Sir Grace, pagtawag, idali niya.
kanang nainugdog ko sa timing ng picture ni Badudo nga. Kanang dako kay baba mo ko pero unsa kanya nito o jud akong luwas kula oy. Nung dito sa Brazil ulit ay ko ana. Kanang nagsakit pa kanang suon na bitaw kay mo yung kalit lang ka. Nako ko Dugay ko nagkatiw dani. Maunsa ka? Ay ko hala. Wala pa isa na ulit ko. Bitaw si Wofno ako matingog ni mo dayon. Nagka-release sa ko atong dugo na surgery siya anak gilit niya. Ang iyang tingog ni Sir Bliss kanang mo ko'y nakahupay na ako ba nga kanang nakadawat siya nga naman kabuhuton man sa Ginoo ang may tabo ni Bradzito no niya di man sa ko makalimot ani Bradzito nga niya na siya nga ang atong kinabuhi hinuwang man niya ang samaran ng huwam tagbutang niya pa o minus tag-iyam suko deta na iya aman di ka suko kay hinuwang man anang so, di lang yun ako kalimtan ng mga Brexit no, ang mga pagkahambol. So, the time po katong nag-struggle mi sa ang through ko sa ministry, siya ginaniingon nga, ipaglaban yun si Lita day. Paano yun sabi? Nana, ito, ipaglaban yun day ka ng ikadyo maninguha o ka na. Anak, ito si Brexito. Yeah, ako yung ginakita sa Brexito nga, very humble person. So, natunta Brazil sa imong pagpadayon. Iandaman naman kaglawag sa Ginoo ba kay promise mo yun na ni Lord niya kung mahuman ang imong dapit kuhaon ta niya og iyatang butang sa itong anindot nga puluyanan niya. Thank you kayo Brazil sa imong kaayo kanamo nga nagpadayon ni maong ministry. God bless Brazil. Thank you, Sterlet. Paminahan sa natas Brazil sa iya pong experience Bradzito. Our former evangelization head, Brother Ephraim Lubas, former evangelization head Ninang Nako, Sir Grace, and one of the pillars of the charismatic renewal, Brother Dodo Villartao, and yung mga evangelizers na mga mapausanon, walay kuro ka kapoy, walay kuro ka handog sa pag-serve the Lord. Bisan unsa nga mga kaning kahimtang, may gabi ka natong tanan. Nag-post ko sa Facebook sa kamatayon ni Ninong Chito, Ninong sab siya sa among kasal. Si Sir Fe, Ninang po nako. Si Grace, ako ninang din na sa likod. Batuto si Father Berna. Ninong nako sila mga kaning mga halandumon kay tanan nga mga ginikanan namo sa evangelization sa uban. Gahapon diri ni sagsaag ra mo pag-ari kay mo bang gikang posisyon pag-abot din ni pero maka-mesmerize ang mga presensya sa mga kaubanan sa charismatic. Then kita ko nila na di kan diri dito gusto nga parking diri na naglakaw diri ingon ko nga Pinood yun. Brother Chito, I posted in the Facebook. Simple lang yun. I have litanies of moments with Ninong Chito. Daghan kayo to compile with. But pag-post ko sa Facebook, I really thought na daghan kong ipang-sulti ba. Pero nasummarize right to 3. Sinabi ko, farewell Ninong Chito, a man of these 3 things, a man of faith, leadership, and evangelization. A man of faith in the sense that he portrayed an example. Sa totoo, giingon ni Brother Dennis, if I were to paraphrase that statement, sa langit, wala na gay evangelizers. Because we are all worshipers ngadto sa langit.
His death speaks for himself. It speaks for itself na kita mag-draw ta sa gitawag og leadership kay he was also mentoring leadership. Mo the reason nga daghan kay mga communities na nga rin nga bisita mga CCR parishes is because he mentors leadership. Bisan asa dapita kabinanted or parish based. Usa na niya na ang talandugon kayo nga katong EEC coordinator before, Brother Bert Miranda. I-explicar yun siya nga hindi siya kalimot ani nga couple. Sister Grace, Brother Chito, ug kita naanad ba nga makabulagay sila sa ilang kanang pagalagad ba? Nagkaroon na saksihan na to nga ingon ani ang kanang sitwasyon nila. His death speaks for himself. So, kaning mga kalang nga mga naluwas pagka bulahan nato nga kaning namuwak po ni sila, nanaghan po ni sila. Pagsulti ni Brother Chito, kabayan sa leadership, sakto to gingon ni Sister Mila, kung siya na gini ang musulti, maminaw yun ang tanan. Why? Because he's a real leader. And when the real leader speaks, people will listen. Amen? I'd gone through as youngest preacher sa RCC sa evangelization way back year 2009. Kasagaran mga lisod nga assignment, ako mo isapaw-sapaw dito kay tungod ang mga kauban na mo, senior naman, mga uban 70 na, 80 na. Si Brother Chito mo yung na po sa pagkabatanon. Kaya sa una, katunay, paglinog sa Negros o Bohol, dito mo kogi labay. Ingos Brother Chito, dito na sa doon kay bata-bata pa mga kadali naman sa kumabot. Kunya, katunay giungo sa Kabilaw Island, Bohol, kami ba different? Pag-abot na mo dito, gihangyo sa ko sa mong leader nga patuo ko kay bata-bata, giamama niya po ko Brother Chito. Kay ang kanigong pambot, mudit sa ragunong sa dagat, mudit sa pag-ambak tubig. Ang naitabo, akong kauban sa body friend, natuog yun sa ungo. Pero ang ungo di man tinuod, ang yawa tinuod man. Si Brother Chito, kanunay yun mo comfort sa mga pag-uong evangelizers. Siya ang magdadasig. Di man ako musulti diri kay nasulti na kanibang sa pangalan na kanibang murag bikay ko kwan kay kanamo Surya bitaw kanan na ako part weekend na nako pan at this point as we also kaning welcome katong naabot rin nga mga bisita immediate families ni Brother Chito sa Brother Glenn Cortez among gi-recognize na former core of the CCR. Salamat kayo. At this point, mupadayon ta, then later on, maghimot ta sa atong kana pray over sa immediate families. Okay? So, salamat kayo, Brother. Okay, salamat. Family. Sa mga pamilya ni Brother Chito, Sister Grace, na musulti? Finally si Grace. Sister Grace, ang inyong love moments, reading, maminaw mo. What love moments? I forgot. Thank you for coming. Thank you for listening. Of course, kita ng mga minyo. We treasure those moments with our hubby, with our wife. We value them, of course. And I am thankful to God sa among paragtipo ni Chito. Sa balay, ang akong tawag niya Master Dishwasher.
Maghugas, bakit ang maghugas? Ako yung luto. Pero siya yung maghugas. O sama sa giingon nila na mapausanon. Yes, mapausanon. Tinuod yun. I hardly had moments of quarreling with him. Wala. Nalagyan ka. Do? Alas, do si ba ang misa sa Lourdes Parish? Sige na. Ano mo, bawalin siya ka. Kaya naman ginagawa niya. Kuan pa ka ng pahinong-yung. Most of siya na ako. Silke ba yun lang. Kuan na, suga. Gawa. So, things like that pa. So, ang iyang pagpanaw karon, mayon ako nga, naghatag ka na akong kasakit, kaguol, apan kalipay sa kay ang ginoo ko pa to just the other day, I praised the Lord when I woke up. We just slept here. Yeah, I mean, pagpakuan ako diri, pagpadong ako diri, niingon yun si Lord, Chito belongs to me. Well, that was heavy. Chito belongs to me. Which means, I don't have to cry a river. I don't have to magmukong. Kuan ka sa Ginoo, bulbul ka. Wah, dili, tuwag kay iya. Siya nag-iya ni Chito. And the time had come for him to call him back. In the same way that you are also. You belong to God. We belong, all of us. Pantay lang ta kung kanos ang tawag ta. Because each one of us is going surely to the matupang gate, no? Ang kaning death nga maoy imong taagian nato aron ngadto ta sa kinabuhi nga dayon. So, Lord, I've been thankful you for giving me Chito. Akong kuan ito sa una na mao may ko gingon sa Ginoo gyud nga Lord, tagay ko gwapo. Nya dugo mo dahil mas isuroy sa kulon. Tagay ko gwapo Lord, tagay ko dunay trabaho. Kaya di ko ka-imagine na manlabak ko aron pagtabang sa build up sa finances bitaw. Di ko ka-imagine manlabak ko. I'd rather write my lesson plans. Nya ikatulo na ko pangayon ni Lord. Di ko Lord, kanang okay ra gyud ko. Kung ikaduha ra ko nimo, niya, ikaduha ra ko niya. Ikaw yung number one. I don't mind that. I'd rather be number two. He regards you as number one. O gihatag yun ni Lord, tinuod, gwapo, may trabaho, o diha man minakita sa prayer meeting. Maayo mo kayo siya mo organ. Nga, sabing gwapo rin. O nga, wala ito, nagkasugat mi, nagkita mi, and the friendship, the warmth of that friendship just developed bitaw. Nga, nagpadayon kita, di lang ako. Kami, kita na nagpadayon nagtambong sa atong mga activities, no? And we have grown together. We have grown. And mayon ko nga, ang atong unity, ang atong pagkikiusa, way laing ang inungdan o tinubdan. Ang balaang espiritu, mao'y tinubdan. What makes me like, right now, I'm not demolished. I'm not destroyed. Just because Chito had been taken away, that Chito had passed away. I don't feel that. I'm surely, I'm going to miss him. Kasi abin ako sa kwarto, Chito's country. Surely, those moments will come. But I don't feel defeated. Muna giingon sa sulat sa San Pablo nga, "Oh death, where is your sting?" So, ang iyang pag-pass away is not a matter of death for me. Kaya nagnauna ang mga ato siya sa langit. Kaya atong kinabuhi ni transient man ta. We don't live here forever. And it's something we refuse to think, but then we just have to think that way. It's easier for us to think that somebody else died, somebody else passed away. Apan kita, we seem to refuse to think we're going to pass away too. One day, one time, we never know. So death comes like a thief in the night. So we just have to be ready. And that is heavier. That is something more worth to ponder. Kamu sa akong no? Di ba kaugma? O karong gabi ito si Chito,
sad. The day before he passed away, the slides niya, gialsa siya sa Australian, kaya di magkukadaog. Na slide siya, nahigda siya sa kuan sa sahog. Kunya, kunang gialsa siya na sa, ibutang siya sa katri. Kunya, pagka, di pa huway, pagka 10 o'clock ikunong, manimbay na sa Lord is dong, ilis na. Siya, ni bangon, nangarstones niya, ang sulod siyang t-shirt o ang suspender, iyang kong ipataon. Got ready. Siya kong isulod pulo, kini siya, kanidong. Nanimba mi, we attended full mass, received the Holy Communion, nangaon mi pagkamuman dito sa taas sa Super Metro, niulit mi. Pag-ulit, what yun? No sign na he was going away already. What yun? So, pahuway mi, siya basa sa Bible niya, namati siya namati pagani mi sa online mass sa Lourdes Parish. Natubi mga sayo, mga 8. I never thought God was it. Kunya pagkasunod adlaw kayo sa bunta, ako na matigyan nga labor na yan breathing. Para na ko, nagmula kung naanad ba? Pero kung imo siya ikapon, kung di man siya mo mata, dili siya mo bukas ang mata. So, I was concerned a bit unya kanang taon-taon na hunong ang iyang labored breathing. Hunong na. Ito na, concerned ko, matingali may dalo sa ospital. So, kitawan ako niya akong bugado nga igsuon, kaya at least ang akong choice, akong decision, legal, anak kita. So, ako siya kitawag. Yung aray na ko dyan, kasi Chito, marabo ng bingos. Anyway, the ambulance came, but rather late. Daghan kaayo din, basta daghan kaayo nga nagamit pa. Kunya, katong doctor nga, maoy yung tabang sa pagkuan sa stretcher, duha sila, niya siya diri. Pagdaan yung Chito, ingkudong atuta sa kuan, atuta sa Chongwa, atuta sa hospital. Niya siya, ma'am, rigor mortis naman ni ma'am. Kanaman, ni itum day may karawat na yung dugo sa imong lawas. Mo itum siya, itum kaayo. Niya, hasta diri, itum. Niya, ang kanyang legs ay magsugod itum. So, rigor mortis is third phase na siya sa death sa body. Yan mo ito nga, decide nilang may nga, na doon sa St. Peter's Funeral Parlor. Niya, to the other day, nag-die ko sa Ginoo sa Yusgunta. Niya, nilakaw ko, pag-ikan niya ko, maray ko diri. Mingon with si Lord, Grace, Chito belongs to me. What a statement. Chito belongs to me. So, there is no need for me to cry. Cry a river. Nganog yung namatay. Itawag na siya sa Ginoo. Yan ang panahon. There is no reason for me ba masupak ana. Ikaw, ako, tawag kita ni Lord. One time or another, we never know. And Lord, we just praise you, Lord, that you are keeping watch on each one of us every day. What is important is we be with the Lord every moment, every millisecond. We be with you. We do not want to part with the Lord. We want to be with Him. And death, death is freedom. Freedom from the cares of this world, because I'll be going there to you and with you forever. Amen.